Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And sa ngayon po, pag-uusapan po natin, ito po yung tinatawag po nating short version po sa tinatawag po nating paano po bakuran ang bahay natin or ang ating lupain, no? And ito po, sabihin po natin na just in case po, no, like isa lang po ang bahay nyo sa isang lupa. Isa for example, ang lupa ninyo is 500 square meter and iisang bahay lang po. So, ito yung example lang po kasi marami po talaga ang problema po natin pagdating po sa lupain, case to case po ang mangyayari. Pero ito, sabihin po natin na pinakasimple po na pamamaraan. Like for example, isang bahay po, nasa lupa po na tinatawag po natin 500 square meter. So, kung minsan po nakakaroon tayo ng problema niyan, bakit? Masabi kayo sa akin, ma'am, dati naman po, okay naman po kami. And, yung bagang parang nagkaroon lang kayo ng problema lately and sa matagal na po kayong panahon na nanindiyan, ngayon lang po nagkakaroon po ng problema. Well, ito isa na po kasi yung tinatawag po natin na ang bad feng shui, bad arrangement po ng ating energy sa loob po ng property o sa loob po ng pamamahay natin, hindi po siya agad-agad mang-e-epekto. Pero kung ang tao po, sabihin po natin na masyado po siyang sensitive, alam mo, mararamdaman mo kaagad na paglipat niyo pa lang po dyan sa pamamahay na yan, may nararamdaman na kayo. Like yung agad na po talaga pong magkakasakit kayo dyan lagi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit parang ang mga tao po talaga or magkakaroon na po kayo ng idea bakit ano po ang nandito po sa bahay natin. And so alam ko may pinapabless kayo, nagpapabless kayo ng bahay nyo, bakit hindi po siya naalis, no? Kasi simple lang po talaga na ang bakuran po natin or ang property po na yan, minsan po talaga may elemento po siyang napasok or mayroon pong masamang entity na talaga pong andyan po lagi. And by the time po na binabasbasan po ninyo, bababa lang po yan sila sa ilalim ng lupa and then aakyat kapag wala na po yung tinatawag po natin na basbas, kahit sabihin po natin kasing basbas. Iba kasi yung tinatawag po nating ibaon or ibabaon po talaga natin sa lupa. Kasi depende po sa intention po na nagbaon. So, yun po ang mangyayari. So, just simply put na sabihin po natin na alisin po natin ang masasamang elemento. Ang gamit ko po talaga kasi is sinukuan. So, dati pa, kahit pa noong panahon pa po, no, wala pa ako nitong maraming sinukuan, is like gumagamit na ako ng sinukuan. Ang gamit ko dati is bagging or my cross. Pero yung intention mo kasi yung pinaka-importante doon. So, bago mo siya lagyan, kasi ito kasi, dati talaga is like, lagi po akong yung tawag natin, yung parang, ito po talaga yung inaasikaso ko or like kung wala po ako dito sa amin or nag-field po talaga ako dati, no? Lalo na pagka nandyan po lahat or nung kasagsagan pa po ng COVID, after COVID, or before pa, no? So, yung mga bahay po na talaga pong hindi na pwedeng tirhan, no? So, ito po yung mga ginagamot namin or ginagawin ko ng paraan para kahit papano po, pwede pa po nating tirhan, no? Kasi sayang po yung lahat po ng investment natin nandun na. And magtataka kayo, bakit po, anong nangyari, no? So, basically, hindi ko nasasabihin dito lahat kasi mahaba po pala to, no? Kanina pa ako nagsasalita dito and umabot po ako. So, gawin po nating very short lang po muna. So, unang-una is like, i-assess po yan ng manggagamot kung ano po nangyari dyan. Kung binabaha ba yung bahay nyo, kung nadaanan ba yan ng bagyo, tapos may nasira po bang haligi sa bahay nyo during that time. And minsan po talaga is like tinatapunan, like nilalagyan po nila ng hindi maganda sa loob po ng pamamahay nyo. Nandyan na yung factor po na kung minsan pag may namatay, so hindi po natin naayos po yung mga kagabitan, nananatili po siya sa bahay po na yan. Pwede din pong ganun. Pwede din po na marami pong trap na trap po nakaluluwa na kumbaga sa akin, parang door, parang daanan po yung bahay ninyo. And hindi po ninyo alam na isa din po ito sa dahilan kung bakit paunti-unti po kayo nagdi-deteriorate. So, depende siya case to case as I said. Pero ang panggamot o pambakod ko po dyan talaga is like kailangan po siyang ibaon. Ibaon po sa gitna po or sa sentro po ng yung beam. Mas maganda kung yung ibaon mo siya sa sentro po ng beam. Tapos diretso po siya sa tinatawag po nating pintuan or main door. Pagka
pagkapasok mo dyan, talaga pong kita mo, supposed to be yung kung alin mo o ano po ang ibinaon mo dyan. Now, since na ang pinag-uusapan po natin, hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa loob po siya, o sa labas po sa labas po siya ng tinatawag po nating property. So, pag lalabas ka po, let's say, 500 square meter, may bahay na po yun. So, regardless po sa bahay ninyo, hanapin po yung pinakasentro ng bahay, as pinakasentro po ng property, and hanapin po yung east, west, south, at saka north. And then, yan na po yan. So, lagyan na po niyo siya ng tanda, yan dyan, at saka dyan ay baan. Tapos, pang-apat po yung sentro po sa bahay. Now, ang pambaon po dyan, bago po ninyo gagawin yan, sabihin po natin na visible na siya, diba? So, visible na siya, may butas na, 4 na butas plus yung sa gitna. So, I mean to say, physically visible, nakikita nyo. And then, pagkatapos niyan, saka ninyo siya, lagyan po siya ng tinatawag po nating rope. Kung hindi po siya rope, kung saan may tanda, basta sa akin kasi, kung makita ninyo siya visible, kita ninyo kung ano pong gawin nyo. No? So, kahit ano pong gagawin ninyo, so make sure po na nakikita ninyo kung ano po, or yung corner to corner. Kung may bahay man po, pag iikot po kayo, so makikita po ninyo yung butas. Ang pinaka-finale dyan is ang gitna. So, sa akin, ang pinakagitna, doon po ako magre-ritual para po makuha or mahugot ko po yung 4 po na kanto. And ang babaon ko po dyan, ito, unang-una is ito po, no? So, ano natin? So, gumagamit po ako ng tinatawag po nating banawog, which is, ito galing po siya sa dagat. Pangontra po ito sa masasamang elemento. Like, katulad po ng, hindi naman siya pangontra, pero kahit papano po, hindi po makakalapit yung masamang elemento, no? Yes, at saka ito, tinatawag po nating baliting dagat, pula, itim. And ito naman po is tinatawag po nating pulang baliti, no? And ang sumunod dito is yung tinatawag po natin na pandakake. Sige, and then black and white coral. Ang mga items na to, hindi po talaga ito mawawala sa panangga ko, no? And ang sumunod dito, nandito na po yung tinatawag po nating sunukuan. So, kung minsan talaga po guys, no, ang dahilan po ng hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya, kasi po merong isang sinukuan sa loob po ng property nyo. And lalo na po kapag nagkaroon po kayo ng sinukuang pula sa loob po ng property, lahat po talaga kayo dyan magpapatayan. And regardless kung ano pa yung sinasabi ng iba na hindi siya malapitan, depende sa kung anong klaseng sinukuan meron kayo. Pero pagdating po talaga sa nagpapatayan kayo, talaga pong pulang klaseng sinukuan yan. Kailangan po siyang maalis, hindi nyo kailangan na patayin po yung puno, pero hindi mo yan siya makukuha basta-basta lang. Kailangan mo talagang kumuha po ng experience, kasi once na sinugatan mo yan, tapos yung purpose mo talaga is kukunin siya, papasok po yan sa katawan mo. Andyan na po yung talagang ang sama-sama ng pakiramdam mo. Tapos masakit ang ulo. Talaga pong gagapang po yung ugat niyan papunta dito sa likod nyo. And kuminsan hanggang sa hindi mo alam na ikaw po'y nakuha na po talaga niya. At nandun ka na po sa ilalim ng sunukuan. Forever ka po dyan. I don't have to say this. Forever ka po nanandiyan. Buhay ka po. Pero may isang espiritu mo nandoon po nakatali. And andyan na yun, tinatawag natin walang walang nag-uutos sa kanila, walang Isa po ito sa maselang bahagi po ng saan paano pag-ayos po ng isang property or isang bahay or isang something na Now, kung hindi mo alam na pwede kang nakakuha sa ibang lugar, tapos papasok ka po doon sa iba. And then, pero kahit anong mangyari po, kumakapit or kakapit na po yan sa katawan mo. So, nandyan na po yung dahilan kung bakit ka galit na galit. Bakit ka po, kunting lang sa iyo, talaga pong grabe yung galit mo, na hindi mo talaga mapigilan. Tapos, nandyan na po yung kunting kunting kibot ka lang, galit na kaagad. Bakit ko ito sinabi guys? Sabi ko nga sa inyo, lahat po ng klase ng sinukuan pinag-aralan ko. Itim, puti, dilaw, gold. Meron tayong gintong sinukuan, may puting sinukuan. Pagdating sa puting sinukuan, lahat po ng klase meron. And pagdating naman po sa itim, maraming klase din po guys, no?
And nandiyan na yung dilaw, orange. Alam kong hindi kayo maniniwala, pero ito po talaga yung experience ko. Last years, 2 years po, nawala po ako sa YouTube. Lahat po yung pinag-aralan ko na. No? So, sa akin, malakas po ang kapangyarihan ng sinukuan kung alam mo. Kung anong klaseng sinukuan. Kasi ako, muntik na rin akong napatay ng isang sinukuang itim na hindi ko alam na isa pala siyang sinukuan. Pero nagtataka ako bakit lagi akong nananaginip na nasa puno ako ng sinukuan. Masakit. Masakit po talaga guys. Yung lahat po ng katawan mo parang lasog-lasog. And yun po dahil po sa unti-unti po niyang kinukuha ang lakas mo hanggang sa mawala ka. And pag hindi ka aware, so kung hindi mo siya makikita talaga at wala ka din pong hawak po ng sinukuan, mahirap po siyang mahirap po siyang kalabanin. Pero sa awa po ng Diyos po, meron po tayong panlaban doon. No? So, kung ganito na po ang nangyari sa isang pamilya, kailangan na po ninyo talaga po ng expert doon. And here we come. No? Ako masasabi ko, hindi po ako naurong kahit anong klaseng entity, kahit anong klaseng meron pa sa isang lupain. And sa akin, ordinaryo na sa akin yung kapre, tikbalang, and mga diwending itim or puti or something po na kung saan talaga pong namiminsala po sila. Sa akin, ordinaryo na po yun sa akin. Pero yung pinakaayaw ko po talaga is yung mga entity po na malalakas. Katulad nga po ng tinatawag nating mga sinukuan po na hindi ninyo alam na sinakop po kayo doon at pumasok po sila sa tao. Kasi ang sinukuan kasi, pag titingnan mo siya sa astral, hindi siya kahoy. Trust me, hindi kahoy ang nakikita ko. Ayan po is isang entity. Kung halimbawa itim siya, lalaki, so matipunong lalaki, depende sa kung anong kapangyarihan niya, yun ang makikita mo kung anong dala niya. Kailangan mo siyang talunin sa espiritual. So, yan, pag nakuha mo na siya, free ka lang pong kumuha ng kahit na anong sanga niya. Hindi na po yun papalag. And then, yun na po yun. Yan ang dahilan kung bakit guys na mas marami sa atin ang nagpapatayan dahil po sa San. Tapos magtataka kayo, bakit nagbago ang kapatid ko? Hindi naman siya ganyan dati. Bakit nagbago ang magulang ko? Supposed to be na hindi naman siya ganyan dati. And hindi din kasi maganda na yung lahat po ng nalalaman ko, sasabihin ko sa inyo personally kasi alam kong hindi kayo maniniwala. Pero dito sa sa vlog natin, tuturo ko sa inyo kung paano para kahit paano magkaroon kayo ng idea. I-research ninyo, tingnan ninyo, damhin ninyo, kuha kayo ng kasi hindi din lahat kapag minsan kasi pag wala ka ding hawak ng sinukuan, yung tunay na sinukuan, hindi mo sila makikita. Na? So, sa ngayon guys, din ang panglaban ko din po diyan is sinukuan din po. And then, depende sa kung anong gusto mong mangyari. So, iyan po ang magkakaroon po ng peace po doon sa harmony po or harmony. Sabihin po natin na pagkakaintindihan po. Kailangan po ng malakasan po na kagamitan at malakasan po na intensyon, malakasan din po na pagbabayin, pagriritual. Okay, so ito yung mga kagamitan ko dati guys, no? So, unang-una, ang lahat po ng sinukuan ko, buhay po yan lahat. Ang puno po niyan is buhay pa. So, pag ginagamit ko siya, kahit nandyan na sa inyo ang medalyon po na yan, buhay po ang main puno po niyan. And pinipilit po namin silang hindi siya mapapatay para kahit papaano, hindi mauubusan siya ng lakas. No? And siguro meron akong sinukuan na una, which is actually natumba na siya. So yun po ang kinuha namin, yun po ang unang sinukuan ko. Ang sumunod naman po is babae, natumba din po siya sa Baguio, no. And dahil po sa lakas ng impact noon, napunta po siya sa baba. And doon ko nalaman na kaya po ang lugar po na isang lugar po na yan is like inanod po yung lahat niya, sanga niya, dahon niya. So, nagkakaroon po ng hindi magandang energy doon po pagdating sa baba. Actually, ang itim na sinukuan, hindi naman siya bad energy. Talaga pong pag nasaktan sila, yun, di ko nasasabihin, no? So, lalo po tayong magtatagal. Anyway, so, mostly ang ginagamit ko guys is itim na sinukuan. Ang itim na sinukuan, ginagamit ko
panlaban po sa lahat din po ng itim. So, ang itim, pwede mong labanan po ng itim. Like po, katulad po ng tinatawag po natin ng mga masasama na. Like sabihin natin na aswang, wakwak, lahat po yan. And then, purpose mo talaga pong ibaon po siya dyan sa lupang yan. And tutubo po yan sa astral, no? So, ito yung gumagamit ako ng ugat. Pinaka-main natin is ugat. And ang susunod po nito is ang katawan. So, ang katawan po nito, guys, is like, ano lang po siya, no? Inaano namin yan, kabig ang ginagamit namin yan. Pagkatapos yung iba is like yung may umusli. So, yun po. Or malaking sanga na muna ang kukunin namin. And isa po to, sa kahit konti lang po guys, no? Kahit tipak lang po niya, no? Pwede na po siya. And eto na po yung sanga niya, no? Yung sanga niya nagkakaroon, gusto ko yung nagkaroon siya ng split. Dito ko po ito kinukuha. And then, andyan na po yung sanga, no? Sanga and dahon. Isa po to, ito yung mga halo or kagamitan po na kung saan hinahalo ko buong puno po ng sinukluan. And then, powder. So, ito yung ginagamit ko siya sa ugat. Ito na po yan. So, kung makita po ninyo, or ito po yung tinatawag po natin na ganito, yan. So, ito guys, no, ito yung lahat po ng ano, and then, pwede po ninyo siyang gamitan, like say for example, para mas palakasin ninyo, pwede ninyo siyang alayan, like sinabi ko, bubuhay po kayo ng dugo. Pero kung ayaw nyo, is okay po, buhay po yan kahit ano, tapos lagyan lang po siya ng tubig from time to time, o like sa ulan. And kahit hindi naman po, is alright. Sa akin, pag anuhan mo kasi siya ng dugo, like, paalayan mo siya ng dugo, medyo malakas talaga po siya. Hindi po siya basta-basta na ano, kasi binigyan mo siya ng buhay. Hindi naman dugo ang inalay mo dyan kundi buhay po, no? Like energy po ng manok, or ako ayoko ng manok, so gumagamit ako ng swan, or tinatawag nating ganso, gumagamit talaga ako niyan. Kasi ang ganso kasi, pwede sa hangin, pwede sa lupa, pwede sa tubig, pwede sa apoy, no? Kasi po, malakas po sila. And ang sumunod niyan is tupa. Gumagamit ako ng tupa. Basta grabe na po talaga ang sitwasyon sa isang lugar. So, depende case to case po siya. And then, pagkatapos niyan, ito po na po yung tinatawag nating baon na isang mata. Tatakpan ko po yan. So, ibabaon ko po sila sa lupa. Pero bago mo yun gawin, kailangan mo, ikaw mismo na tao, hugutin mo muna lahat po ng kaluluwa doon. Hugutin mo yun lahat. Pagkatapos po, ilipat mo po siya dito sa isang lalagyan. And after that, pwede mo siyang ipaanod sa tubig or itawid. Itawid, it means matuto ka pong magtawid po ng kaluluwa papunta po doon sa ibang lugar kung saan sila dapat na nandoon. Ang susunod niyan ay yung ibang entity kung saan mo sila ilagay, hindi sila pwede dito. So, ilagay mo sila kung saan sa paikot lamang po. Upon the time po na magbaon kayo, dapat yung concentration talaga po ninyo yung malakas, no? And then yan, makaramdam kayo niyan, parang ang hina. Tapos, bago po ninyo gagawin yun, parang talagang ang sama ng pakiramdam nyo. Pero pag natapos ninyo ang ritual, okay na po kayo niyan, no? And then, pag natapos mo na yun, eto, alam niyo itong baon na isang mata, isang bibig. So, ito po yung parang dasalan niyo talaga, like intention. Hindi kailangan ng orasyon, yung intention po ninyo, humingi kayo ng tulong sa Ama na palakasin po yung ginagawa niyo. And then, pagkatapos, takpan nito. Takpan siya talaga po. And meron akong idagdag sa inyo guys. Ito po yung tinatawag po natin na binding. Oh, wait po. Madali lang ha. Sorry po guys ha. So, di ko na ready. Okay, ito yung pinaka-importante sa akin. So, eto guys, eto nung makuha ko, ganito na siya talaga. Ganito na siya, no? Ito yung tinatawag po natin, natural po na pambind. So, by the power, no, sa kataas-taasan ng kapangyarihan po ng Diyos Ama, ng kalikasan, ng mahal na ina, ama, tapos ng anak, and then sa mahal na buong kalikasan, tulungan ka po na sa pamamagitan po nito,
magbabind po yung sinasabi mo. So, i-bind mo yung magkapatid, i-bind mo yung pamilya, i-bind mo po yung lahat po ng tao na nandoon, magkakaroon po ng harmony or mawawala po sa kanila ang kasakiman, mawawala po sa kanila ang hindi magandang pag-iisip doon po sa loob ng lugar na yon. And magkuha lang kayo nitong konti nito. Halimbawa, ganito lang po siya kalaki. Tapos isabay lang po ninyo doon. Basta pagka ito'y kukunin nyo sa akin, buhay na po siya, ready na po ninyo siyang itanim o ready na po ninyo siyang ibaon. Lahat po siya, ito po yung ginagawa ko. And so, sa pamamagitan din po sa inyo, ang ipapagawa ko na lang po sa inyo is like, habang ginagawa, just magsindi kayo ng kandila para po sa sarili ninyo. Kasi at that time po, hindi niyo alam kung anong meron po sa lugar ninyo. Pero pag ibaon na po ninyo yun, automatic po yan doon na mag-dissolve po lahat po ng mga masamang entity. Kasi ginawa ko na po yung ritual at the time po na binigay ko sa inyo or kinuha ninyo sa akin. Okay guys, ito po yung mga pamamaraan ko kung paano ko babakuran po ang isang lugar, isang property. Ito nakakatulong po talaga no sa pamamagitan nito. Wala po. And then pag may mga masasamang entity yan, kahit po pagdating ng panahon, tatapunan man siya or babaunan po ng ibang tao, ang lahat po na yan is madidissolve lang po siya. So, depende po siya guys, no? Depend case to case din po siya. Kung halimbawa man po is may mga tao pong mas malakas pa po ngayon sa akin. So, sabihin po natin na pwede na matatalo po niya yung intention ko. Pero kapag ang isang items, halimbawa itong tira nyo is like, magsabihan ko kayo na iba, tanuman o taniman po ninyo ng like say, sabihin po natin mangga, sabihin po natin, din mabubuhay po yun. Forever po yun na magiging malakas, no? So, eto guys, no, isang napakagandang information na kung saan pwede niyo magagamit po sa inyong kapaligiran para po maiwasan po natin ang gulo, maiwasan po natin yung hindi pagkakaintindihan po ng kadugo lang, no? So kasi kadugo tao tayo guys, hindi tayo mga hayop na kung saan parang nauubusan tayo ng lupa, nauubusan tayo ng ganito dahil nga po sa mga anak po natin. God is good all the time. Binigay na po niya sa atin ang laki ba naman ng mundong to? Mag-aawayan lang tayo dyan sa kapirasong lupa na yan. And lahat tayo mayroong capacity to earn that. Lahat tayo pwedeng magkaroon ng ganyan. Hindi mo kailangan po na talaga pong magalit po sa ating kapatid para lang po makuha ang gusto mo. Alright guys, magandang gabi po sa inyong lahat. And sana po naiintindihan po ninyo. Comment down po sa baba kung ano po gusto yung basa sa akin. Yung dating presyo ko sa ngayon po talaga binaba ko na kasi sobrang dami na rin po ng aking panangga. Bibigay ko sa inyo guys. Ang iba po nito is like giveaways ko na lang po yung iba. Yung iba naman po is like ano lang po, simpleng ilagay sa halaman and then ilagay po sa loob ng bahay po. So ang ganda po ng tulog ninyo. Ito'y ginagawa ko na noon pa po, no? Ngayon lang ako nakapagpiliwanag po sa inyong maayos. Sabi ko nga sa inyo, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng information na alam ko. Maraming salamat po sa inyo and magandang gabi po.